may natira akong buto ng pechay. Nagamit ko na 1/4 nito dati. May 1 year na nakalipas. Ngayon, ginamit ko ulit, pero hindi na po tumubo. Bakit po kaya? So, ayan. Alam naman natin kadalasan, yung nabibili natin ng mga buto, parang ang dami-dami, di ba? So, konti lang yung nagagamit natin, hindi na uubos sa isang taniman lang. So, ngayong umaga, tuturuan tayo ni Kuya Ramil, ano ba yung mga dapat tandaan sa pagtatago po ng buto ng gulay, ng mga herbs na hindi po nagamit. Ayan, hindi nagamit agad. Ito po, simulan po natin sa ano po, sa kumbaga po pagkabili nyo. Mm, Ang importante po, pag bumili po kayo ng buto, nakapak po yan, nakapak. Halimbawa, meron po kayong sasakyan. Huwag po nyong iiwanan sa loob ng sasakyan. O kaya po, ipapatok nyo sa dashboard, yung mm, ano, bago minsan po, magro-grocery kayo, nasa labas lang po yung sasakyan, may iinitan, maaari po talagang hindi na po tumubo yun. Kasi, kumbaga po, nainitan na po siya. Kumbaga po, namatay. na po yung embryo nung inyong buto. Mhm. Yan po ang isa sa mga cause ng hindi pagtubo ng buto. Yung pong kung paano po nyo i-handle yung pag ano po, kumbaga sa transportation ng Mhm. from binilhan nyo papunta sa bahay. Hanggat maaari po, lagay nyo na lang sa bag, yung pong hindi na naiinitan, bago kung ano po, kung meron kayong sasakyan, ilagay nyo lang sa bag, dalhin nyo na lang para kahit pa paano. Mhm. So, wag na wag ibibilad sa araw. Yan po ang una. Pangalawa po, ito po ang style naman kung paano kayo magbawas ng buto sa packaging. Mm. Di ba po, nakapack po siya. Gugupitin po ninyo. Mm. Yung bubuksan nyo na. Mm. Ang pagbukas po ninyo, maliit lang po yung opening na halos hanggat maaari po kasya lang yung buto. Yung mga ilang buto ang kasya lang na pag Mm. binubu po ninyo sa platito, may lumalabas po na ilang piraso lang. Huwag po yung malaki talaga. Mm. Maga po yan. Yan po ang gagawin ninyo. At saka po, syempre po, pag magtatanim kayo, alam nyo kung ilan ang itatanim nyo. Pag Mm. magtatanim po kayo, bawa, kung sa seedling tray po yan, bilangin po nyo yung butas. Bago ngayon po, pag binubu po ninyo sa platito, halos bilangin nyo rin po yung buto. Huwag po ninyong ibubuhos lahat. Kadalasan po ang iba ginagawa, binubuhos bago itatanim po. Pag may natira, ibabalik. Babalik. Opo. Pag wag na wag po ninyong gagawin yun. Kasi minsan po ang nangyayari, contaminated na po yung ibang seeds na yun. Pag binalik nyo, pati yung seeds na naroon sa loob ng inyong packaging na sinaulian, masisira. Makakontaminate Lalo na din. po kung nabasa ng konti, aamagin Mm. na po yan, wala na po. Hindi na po yan gaganda. Kaya kami po, pag nagpupunla, kung ilan lang po yung mas maganda nga Kailangan. po pag linagay ninyo, pag inalis nyo sa packaging, linagay ninyo sa platito, kulang. Mas maganda po yung kulang ng konti. Bago Mm. maglabas na lang kayo ng konti ulit. Kung sumobra man po, ihagis nyo na Mm. lang sa gilid. Okay. Tutubo rin naman po yan. Bago, Okay. ang gawin po ninyo, yung po opening, i-fold ninyo, lagyan po nyo ng clip. Clip. Opo. Mm. Yung mga pang-ipit lang po na kumbaga po maipit lang po siya na hindi siya bubukas. Mm. Bago i-store po ninyo, pwede po sa rep. Doon po sa Sarap. mga vegetable compartment, ilagay nyo lang po sa supot,
bago balutin po ninyo sa supot o kaya ilagay niyo sa isang Tupperware, ilagay po ninyo sa ano, Okay. ah, So, yun yung pag-iimbak vegetable yan. Oo, imbak. sa vegetable compartment ng Opo. ng inyong ref. Okay. Oo. 'Di ba doon sa packaging, Kuya Ramil, merong date? Oo. Di ba may mga nakasulat doon na anik-anik, anik-anik, hindi. Mm. Date o kaya yung merong percentage. Oo. Ano bang mga ibig sabihin nun? Yung ano, yung date po, meron diyan manufacturing date, kung kailan Mm-mm. bago merong expiration. Best before po yun, best before na kung kailan maganda Naitanim. tutubo pa. Opo. Mm-mm. Pero yan naman po, kahit na po sumobra, minsan mababa na lang po yung germination rate. Yung pong may nakalagay po dyan, germination rate, 80%. Kung yan po sumobra na po doon sa ano, ang germination rate po niya magiging 70, 60, 50 na lang. Habang ano po, depende na po yan kung paano nyo i-store. Okay. So, Ayun. ibig mo sabihin, may date. So, halimbawa, July 2023. Kapag umabot doon or lumagpas doon, yung germination rate na 80, posibleng maging 70 na lang. Oo. Okay, mababawasan yung germination rate kung aabot na tayo dun sa parang best before or lalagpas. Oo. Okay. So, halimbawa, hindi naman ako umabot ng dun sa best before, pero nakabukas na. Nabuksan ko na, nagamit ko na. Mababawasan ba yung germination rate? Hindi masyado. Hindi yan Hindi masyado. masyado. Basta within the range nung dinalagay ng mga manufacturing, yun ng mga company, Mm-mm. hindi yan, ano, ah, hindi magbabago yung germination rate niya halos. Ito Okay. po, Kung tama yung pagkakastore natin. So, dapat, po, oo, tutubo pa rin. saka po, ang importante po dyan, yung tamang pagtatanim. Ayan. Yan po ang Ba- importante. Kasi, kadalasan po dati, meron po kaming mga pinupuntahang iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Nagbibigay po kami ng mga buto. Mhm. Nasabi po minsan, nako, yung binigay ni Sir Ramil naman na buto, expired na. Nagbigay pa. Ayan. Okay. Ito po, yung po ay hindi po expired. Yan po ay maaring human error. Human error. Yung farmer error na po yan. Kumbaga po ang tandaan po nyo, rule of thumb nga po, rule of thumb na pagtatanim ng buto, kung gaano lang kalaki yung buto nyo, ganun lang kalalim pwede yung ilubog siya sa lupa. Mhm. Ganun po ang rule of thumb. Kaya po, kadalasan po, ang mga buto natin, ang liliit, kadalasan po dapat po ipapatong nyo lang siya sa lupa. Mm-mm. Yun po ang tamang pagtatanim. Lalo na po kung seedling tray, yan po ay maganda. Ipatong nyo lang po sa inyong seedling tray. Basain po ninyo, pag pinatong naman po nyo yan dyan, ano po yan? Yung pong tubig na po ang maglulubog. Maglulubog. Mhm. Mhm. Hanggang Ayan. tumubo yan, yung ugat naman po pupunta dyan, yan po ang tamang pagtatanim. Paglipat naman po, sa ano lang po yung ilulubog ng konti sa lupa. Mm-mm. Yan po ang And mga... technique, 'di ba? Best technique. Oo. So, hindi lang yung pagtatago, kundi pati na rin yung pagpupunla nung pagtatanim ng ating mga buto. So, hindi masyado malalim kumbaga, kung gaano kalaki ang buto, ganon din kalalim ang baon sa lupa. Parang ganon. Oo. Okay. Nasabi mo yung tungkol sa tubig. Kasi ako, ang experience ko, wala akong sprayer Mahirap lang ako eh. So, ano ako, yung improvise, yung gano'n, yung water bottle, binutas-butas ko. So, yung ginamit ko. So, okay naman. Kaso mo, masyado palang malalaking butas. Kaya parang yung tubig, natatangay niya yung buto. Oo. Natatangay yung buto. So, yun, careful din doon sa pagdidilig.
Hindi, Oh. ang isang technique niyan, pag Mm. magtatanim ka sa seedling tray, Mm. ang gawin mo, basahin mo muna yung lupa. Ay, lupa. Basa na siya Okay. kailangan. Basang-basa Mm. siya, saka mo ipapatong yung seeds. Okay, Para para pag hindi ka na diniligan mo ulit, medyo nakaano na siya. naka Naka, ano na, medyo nakakapit na siya doon oo, sa oo, sa lupa. So hindi na siya matatangay. oo. Okay, magandang technique 'yan. Okay, pwede ba kahit hindi sa ref ang paglagay halimbawa sa garden box? Oh, mayaman may the garden box. Opo, yun, ganyan Basta po. Pwede po yan. wag Huwag na lang sisikatan naiinitan. na. Wag na nainitan. Room Okay. temperature po pwede. Ayan. Ayan, napansin ko, doon sa natitirang buto, para may amag. Nakalagay naman ito sa rep. Medyo matagal nga lang. Paano ito may iwasan? May amag na. Kung may amag na po, wala na po tayong magagawa dyan. Kundi tapos na lang po yung motor. Magano. Ang nangyari po dyan, baka po nagsauli kayo ng buto Mm-mm. doon sa inyong packaging, nabasa na po yung o kaya nagkameron po ng contamination na yun, nadamay na po yung ibang seeds. Kaya Dapat po, medyo hanggat maaari nga po, wag kayong magbabalik ng seeds doon sa inyong packaging. packaging. Okay. Ano po yung nakasulat na OPV sa packaging? OPB. Open pollinated Ah, yung something. yung yung open pollinated, yan po ay ibig sabihin po niyan, yung pong tinanim ninyo, pag nagkabunga, pwede kayong kumuha ng buto ulit para itanim doon sa kanila. Mm, Pero yung F1 naman na sinasabi, hybrid yung sinasabing yun. Yun po yung sinasabing pag isang gamitan lang. kumuha kayo ng buto doon sa hybrid na yun, hindi na po mamumunga ng katulad noon yung buto na galing doon sa punong yun. Kumbaga po, ano po yan? F1 po ang tawag nila dyan. Okay, Medyo so hybrid. F1. Okay, so yan po yung usapan natin tungkol po sa pag-iimbak ng buto at syempre yung pagtatanim or pagpupunla nitong mga buto nito. And sana po ay may natutunan tayo.